transgressions, sins, and trespasses. Please, Father, forgive all of us. As I pray for our benefactors, donors, partners, the people behind of this ministry, panalangin islang tanamahan for their faithfulness, loyalty, and generosity to this ministry. I pray, Father, for your church, the Roman Catholic Church authorities, government, bless San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bohol Cable TV Valencia, all our Bantay radio stations, all our modern equipments, bless all our towers, bless all our hookups and our satellite ministry, the National Television, CCTN, Channel 47. Father, bless all our staff, management with Boss John Daniel and the Board of Directors with Boss Ligaya and their businesses with the GD Kiligan Foundation Incorporated. Bless all our dreams, plans, activities, projects, businesses. Bless my loved ones, Almantia, protect them, bless them, inspire them, make them happy. Touch them, Father, and the closest people in my heart, the people I love, who work with me at the back of this camera, panalangin silang tanamahan. Father, I claim and declare for more miracles, healing, abundance, prosperity, favors, privileges, surprises, open doors, finances to come down to each one of us. Father, panalangin ang tanang nagsunod sa telebisyon, sa radyo, sa internet, ug sa nakadiyang pamantalahan. Let them feel your healing presence sulod sa ilang kasing-kasing. Amahan, in Jesus' mighty name, I claim for the resolutions of all our curses, bondages, sicknesses, troubles, hindrance, and dispersed worries, all our sins, Father, dissolve, and please, heal us. Touch us one by one. Labi na ni sakit sa ulo, utok, matalong baba, liw kasing-kasing sa tayo sa baga sa kidney, reproductive organ, tissues, muscle cells, pancreas, nervous breakdown, psychological problems, emotional problems, hypertension, hyperacidity, undiagnosed diseases of our physical bodies. Father, please redeem, restore into good health. Come, Holy Spirit, you're welcome. Heal us, touch us, empower us, shower your wisdom to each one of us. Santa Maria San Jose, tanang mga santo, santa sa langit, binarabos, labuan sa heaven, with Paul Anthony, please pray for us, be with us, in Jesus' mighty name. Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw, sumala ni San Mateo, Kapitulo 16, 13, ngadto og 19. Ang pahayag ni Pedro may tungod kang Hesus. Unya, miadto sa Jesus sa yuta duol sa lungsod sa Cesarea Filipo. Ug didto nangutana siya siyang mga tinud-an. Sumala sa mga tao, kinsa man ang anak sa tao. Sila may tubag. May nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias. Samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias o laing propita. Si Jesus nangutana kanila, "Apan kamo unsa may inyong ikasulti kinsa man ako?" Umitubag si Simon Pedro, "Ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi." Giingnan siya ni Jesus, "Bulahan ka kayod Simon nga anak ni Jonas. Kay kining maong kamatuuran, wala mabot kanimo pinaagi sa bisan unsang tawhanong pamaagi. Ang akong amahan nga tuwa sa langit mao ang naghatag niini kanimo. Busa sultian ko ikaw, ikaw si Pedro, ug ibabaw nining bato tukuron kong akong simbahan. Ug bisan gani ang kamatayon dili gid makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingarian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta idili usab didto sa langit. Ug ang imong itugot dinhi sa yuta itugot usab didto sa langit." Today, we are remembering St. Peter Apostle. The feast of the chair of St. Peter has been celebrated in Rome since 4th century. The symbol of the chair is so important that the popes
residence was called Holy See, which means Holy Chair. The chair of Peter symbolizes the teaching authority of the Pope over the whole church, according in Matthew 16:18-19, authority. So far, 264 popes have been seated on Peter's chair, and none of them was ever mistaken in matter of faith and morals. Why? Tungod sa kitawag nato infallibility of the Pope. Ang Pope tao masayop like us. Only Mary is perfect. Except Mary, Jesus Christ, kitang tanan na mga imperfections, Romans 3:10. Pero kung ang salupapa gali mo deklarar og panudlo moral or in lines tong pagtuo, di sa masayop. One of the reasons tungod kay ang decision sa Pope is the final say sa gitawag nato og College of Cardinals. Ang mga cardinals tibok kalibutan magtigom, magisgot. Unya pag naa na sila ma-formulate nga teaching, faith, dogma, doctrine about morals, iladay nang isangat sa lingkuranan or sa otoridad sa Sanupapa. And the Pope will decide to approve this or not. Kumbaga, kung atong tanawon ang atong nasod, dunay Congress, dunay Senate, dunay President, Executive Department. The final say is our executive branch, the President. Muna tanan, gisasa na nas lower houses, Congress, Senado. Sa atong simbahan, dunay gitawag og College of Cardinals. Tigoms mga obispo, cardinals, didto maghimos lag deliberation sa ilang gisgutan nga topic, and finally ilan nang i-forward sa Papa. Mao ni usas akong nakita nganong di gid masayop ang Papa tungod kay giasasa na daan kining maong mga hisgutanan. Mao ni siya ang point nako. Dili kay di siya masayop, tawgod siya, masipyat gyapon siya sa pagkatawhanon, pero about doctrines, dogma, never. Tungod kay di lang siya mo nag-decide ana. Actually, the final say is what they call in the hands of the Pope, pero as what I've said, gikan na sa gitawag og College of Cardinals. Pero nasa panahon ng Papa himself, mutudlo. As long as ang panudlo in line sa unsay standard sa simbahang Katoliko, the Pope is entitled to do so, and he is not mistaken in doing it. Tungod kay iya man ang gitawag og wisdom as the Pope, his privilege, his what he called opportunity to teach the whole flock worldwide. We are billions presently. Mao na sa San Pedro gihandom karong takna. He was the first Pope of the Roman Catholic Church. And one of the reasons why, despite in spite sa akong mga giagian and serving our Almighty God here in the Roman Catholic Church, tungod kay daghan kong napruba ang mga nagbabag nga mga gitawag og shadow, kanang ngit-ngit ba sa akong alimpatakan, clouds of doubts are answered gradually, hinahinay, along the road of my journey. Niyadagan ko mga nakita nga amazing sod sa atong simbahang Katoliko nga mao nang ako mismo konbinsado nga ako niya sa tinuod ug matuod ug tama nga dalan. Pero simple raman ang akong prinsipyo. If ever you are a Catholic and you are not happy anymore, then, para nako, go out. Di maka-happy. Find your happiness. Pero if you are happy here at the Roman Catholic Church, remain here and die until you will face our Almighty Father at the Judgment Arena, Hebrew 9:27. Mao rin ang simple nako nga logic. Niya ako nagpabilin sa Katoliko tungod kay happy ko diri.
way atim nga mugawas, way atim nga magtukod kog akong reliyon, whatever, kay happy man ko diri. Muna nga akong point, kung happy ka, remain here, stay here. Kung dili, anong pugson mo yung kugalingon? Lisod ning pugso na ito, kay wa ginay mapala. Right? Inganir ba ang tao? You know what, my dear people, si San Pedro atong gihandom karong adlaw, ang iyang lingkuranan, ang iyang teaching authority sa tibuok simbahan. And I encourage all of you, if you are really a genuine believers of this Roman Catholic faith, let's obey our bishops, let's obey our church authorities. Akong itagaan og rate ng akong kagalingon if I am doing it. Yes, of course. I am convinced 100% that I am obeying our church. And hopefully, you will do it also. Isip atong paghandom ni San Pedro Apostol, isip maong unang sanupapa. Gikan niya, walay bugto ang kutes no Papa until today. Tungod kay dunay succession nga nitabo. Pag mawa ang Papa una, na mo puli. Pag mo resign, na mo puli. Pag mamatay, na mo puli. Munang dunay continuation sa hierarchy sa mga leaders sa atong simbahang Katoliko. And hopefully, you are proud being Catholic. Kaya ako, proud kayo kung Katoliko ko. Although there are people who are texting me and they question my faith affiliation, if what religion I belong, I told them I am a Catholic. Proud kayo ko. Tungod kay di raman Katoliko na minaw nato, also other denominations are listening to me, and sometimes they're mistaken in identifying me kung Katoliko kong dili. Pero proud kayo ko. Nya, kabaluman mo ang akong debosyon, ang langit nung inahan. And wherever I go, I'm including Mary. Nadako siya og papil sa kaluwasan sa katawhan. One of the persons closest to the heart of Jesus Christ, to His life. And one of the reasons why Jesus performed His mission here on this planet Earth when He was human being like us, because of Mary, who assisted Him, helped Him until His death on the cross. Ngani ang atong tatak nga Katoliko ta, pagmutuo pagalita sa mahal nga Birheng Maria. Kay kauban sa panaw nining simbahan. And I know Mary is accompanying the church and also accompanying the leaders of the church. San Pedro Apostol, tabangi mi. Naunta, sa mga daw-adlaw nga pagpanaw, ang among respeto, pagtahod sa otoridad, nga imong gisugdan, sumala sa kasulatan, sa dang gitahasan ka ni Kristo, nga may mangulo sa iyang simbahan. Tabangi mi. Ang among gugma, respeto sa otoridad, moturok unta sa mga dastag sa kakasing-kasing. San Pedro Apostol, ikaw ligon, tabangi mi, may sama kadimong ligon sa mga daw-adlaw nga pagpanaw niining kalibutan. Pray for our healing, miracles, prosperity, favors, enlightenment, conversion. In Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Our line for today: do not feel bad if people only remember you when they need you. Feel privileged that you are like a candle. A candle comes to mind when there is darkness in their life. Be inspired and continue to give light to others. Always allow yourself to be a candle in every little way. Cinder, si Kim Abnelabadan from Oroquita City, one of our benefactors
nagpadalag mensahe karong buntaga nga ayaw kaguol, ayaw batia nga way lami ang kinabuhi. Kuno mga tao may numdum lamang kung gikinahanglan ka. Ha? Usahay bitaw no? Malain ang atong buot ba? Sangpiton lang ta kunatas panginahanglan. Murag ambulansya ba? Gamiton lang kung emergency na. Pero ingon diri ang author aning iyang gipadala, ayaw batia ang bidya, don't feel bad. Ngano? Batia that you are privileged nga mura kag kandila. Ang kandila may numduman panahon sa kangit-ngit. Be inspired and continue to give light to others. Ang kandila may numduman kung ang tao di nakita sa kahayag mangitag suka. Ang pagtanaw sa uban nimo according to the author murag kandila. Mangita sila nimo tungod kinagtuo sila nga makatabang kanila. Kasumbungas lang problema, makapangayos lang advice nimo, makapapre-over, makapangayog tabang financially, makabaylo, or whatever nga tuyo. Because of you, ang ilang kalibutan midako, malipayon sila. Maunang, my point is, be available to anyone. If you are needed sa ilang kahimtang gibugatan sila, naganto sila, doon sila gipasan, sulod sa ilang kalamhan. Usahay kita, ingani ang atong papils kalibutan, murag kandila. Nagkutan ta, kwaon ta, nagikinanglan ta. Niya, take note ang kandila sa sige gamit maupos na. Pero sagdi lang. Ang kandila na upos, kaya napuslan man. Kita pod sa atong adlaw-adlaw nga pagpanaw, nakatigulang ta, nagkaluya ta, mga matay ta, ang nindot nga naa kay i-contribute nga maayo before ka ni panaw niining kinabuhi. Sama usa ka kandila. People of the living God, thank you for joining us. Our present giver, salamat kaayo. Titong Salon, salamat sa linga na ikura, Bispring Ilimon. Igsoong Bilgings na ikura needs prayers. And Anonymous of Canulao, one sack of rice. Thank you so much, taga Canulao. Aduhan ng givers natos Canulao. Sinako. Then, thank you also Teresita Ukay, ubas yang Kapika Salpisio. Usas mga banay sa mga politician sa Duero. Thank you na Teresita, we are praying for you. Then, ay Maria, Tayboy, o naiduding uban ni Elaine and the whole family. Mga mukoy ubahiv in Garcia. Salamat kayo, people of Garcia. Pila katuig nining tinabang sa tuwa. And Tay Manuel Anay Firas of Tugas Kandihay. Pila katuig na sa ning tinabang nato kinis Nay Firas. Salamat kay Nay Firas. We're praying for you and your children. And Dr. Pedro Russell, Doctor of Medicine from Garcia. Thank you. In courtesy of Zita Galulo and Bibi Lecciones. Then, thank you also Jojo Jane Oclida, Francisco Alberta Oclida of Alihawan, Duero. Captain Vicente Carpio, Chris Oclarit, Calixta Ulaya, Lorian Sahol, Vicida Ulaya, Angela Cagas, Grupong Paskabunok, Dondon Galarion of Gindulman. Thank you, Bradondon. Then, Animos Giver, care of San Miguel Cable Office. Thank you. If you want to help me, you can drop your help, sir. Ayaw ninyo putangig pangalan, wala na problema. Ang importante, nakatabang mo. And thank you also, Hilda Kagampang, for your kindness. Then, Ala Natibed Sabilia, Bilosidra Saning Ulayer. Again, thank you for our ministry. Willie Bibi Galgo, Dabi Vincent Lido, Nabidad Saunia, Radyo Galintes, then Mimi Sadorino, Inahan, Kaubang Agaw Tsupi, Mildred, Nanaslay Grupo sa mga Mangyatagon, then Asteria Galiedo,
PG Brothers Agribit Supply sa Garcia, Junboy Maribel Budbud. Thank you. And Kiriko Ranyeses, Animos of Cantagay, Manuel Tiribantilan, Manager sa Tubig Skindulman sa Gimbuasco, Genuine Cebos Quality Sugbos Based Frozen Products, ang istaka na ni as Carlos at Chicken Barbecue Dol Kabilyong, HQ Moto Parts, and coming soon sa Eskinita, dolin nyo kumaring Nursing LG, padungad to sa Ross Park, na aday bag-o nga istakan or diya pwesto para aning genuine Cebos quality sugbos based frozen foods. Naasa dis Altia kung gusto mo. Try mo. Longganisa, chorizo, negosyante ko no. Nasa Altia. Then again, thank you Kim Adni Labadan. Salamat. Tayo din natayatan sa Global 1 Global 2 Business Resorts tapad sa Anda di Boracay in Anda, Silingas mga Makinano. Naiwana. Thank you and mga Riyuha. Naipursuda Goldie, thank you so much for your efforts. Daguplo what services talang klaseng relo ayuhon paninduton. Daguplo music tutorial tanang klaseng instruments kayang itudlo sa kung igsuon sa pagtuo Junit Daguplo sa Trium Public Market. Thank you. And also Bitang Koro Pangdan, thank you. Manuel Lakang, thank you sa ministry ug sa atong foundation. Irakuna Buiba, Bijalaba, Bijidwa Clan, Truba Sisters, and the rest of the givers, thank you sa inyong pagtabang. I expect more. I am very practical. I expect more because we are now approaching the end of the fund. And you know that already, nga doon na tayo dakong obligasyon in running this ministry sa radio, TV, newspapers, internet, local, and satellite. Di na ko gusto pang may stress. Tama na. Kaya mo ninungdan nga nung doon ako'y health problems gamay. Tungod di sa kong stress, mag-uul ko pagway mutabang. Tungod kay doon naman tayo obligasyon. Maura ko na kung manegosyo ka, niya, minus imong income, dako kag sweldoon, di ka matarantar, di ka mag-uul. Pero I learned a lot of things from Boss John Daniel. Ingon sa doon ako'y sweldoon ron milyon, karong buwana. Yung ko, boss, katog ka, tulog, hagok pa. Nakatulog, gali ko siya maghigda, ako na maglingkod. Yung ko, saan ba din, no? Minilyon mo nilang sweldo. Unang makrealize ko ba, yung ko, ginagmay rin niya akong gikagulan. Mao niya ang akong point. I'm still growing. O nang mabalakasag ko, mag-uol. Sa una nga akong gikistresan, kining unsay akong itudlo, iwali ninyo. Dugay kay ko naka-adjust. Mahadlo ko makigatubang ninyo every morning. It's very difficult to face like you, to talk like you, to deliver the gospel in front of you, nga mga bright mo. Pero pag dagas panahon, naka-adjust na ko. Usa na lang, ang akong giampo nga maka-adjust ko kanang di ko mag-uol ug may mutabag wala kay totalang Ginoo nagtanaw man. Nya usas mga rasones nganong sige ko painumdum. I apologize for that. Tungod na kay mubati gyud ko kag-uol ug kabalaka sa atong monthly obligations because it's all about money in order we can run this ministry. Cardinal Tagle also ask help sa iyang gitawag o word expose. Bo Sanchez gani, mangayo every program sa television para i-sustain sa iyang mga programa. Mao na kining finances kabahin ni una kay ministeryo. Why grupo, tao, ministeryo na advocacy, na plano nga mo prosper pag why mo suporta. Right? Mao na siyang tinuod. Altia displays the following. We have pure tablia, floor coffee, cookies ni Crison, Spans Carolina, itlog maalat ni Sami, then beauty ni Edita, kung higala sa Bungaylaya. Mga Rila drivers, thank you for tuning in. Na ako mga Rila drivers nga akong nahimamat, yun sa brother, kada buntag mi, ga-tune in sa imong programa. Thank you so much. Then, frozen products, chorizo, longganisa, available sa Altia. Natay groceries niya. Akong libro,
available dito. Natay no binano sa riwan, palit mo dito sa Altia. Pwede mo mangisnak, niya, pwede niyo irigalo ang atong tabliya. We have also lechon manok, you're falling in love at first bite, to taste is to believe. Then, luto ay laging bago, manok ay laging bago, gika Cinderella fresh chicken, tapad kang ginger chicken. So, okay ko nato ng taga vegetable sections, di ba, bibi? Bibing dako. Salamat ninyo diha, bas mga karnihan, Ortiz family, Quezon, thank you sa mga nag-tune in this public market. Then, akong nakita last night, nakapamalandong ko ba? Ang atong negosyo nga litsunan, package na, then, kumplito. Tungod kay doon na may fried chicken zone nga among i-offer sa publiko. Unya, nanas tayo limpo everyday, ginagmay lang, tingali ganahan mo, testingin ninyo. Unya, kita lamang ang pwedeng mulutog ulos baboy, pato, limpo, bisayang manok. Among gistadihan kung kining ulos kanding, pwede ba? Pwede testingin ninyo, palubag nyo na ito. Pwede mo magpabook 30 minutes before the hour. Pwede nyo kwaon. Kung dagan inyong orderon, pwede mo makahangyo. Pangyoon pagid mo na ako. Huwag tinood. Try. Tapan ni Siliakay Bulkasing Shop in line ng Romjik Dry Goods. Then, diya sa highway. Thank you for tuning in to Tibet Restaurant. Nana sa highway. Doon itong traffic light. Maunang, sayon kayo tuoron. And I remember some of our agricultural products like banana, malungag, o dili, nasa Altia Business Center. Kanang among saging, organic farming na, kay wa mi mo gamit og commercial fertilize. Abot na, gikas kabukiran. Try mo. Lahi ang lasa pag organic farming. And soon, kang traders nga kananan, tapad sa Altia, mag-abli sa dili madugay. Beauty soaps, products, at tumos asibis body finish gym, tapad ka Rick Mill Parlor. Iapil ampo ning maong pamilya. Rick Mill Parlor, tapas Bamundi. Thank you for tuning in. Salamat yan ninyo diya. Silinga Sagbayan. Gustong tanan kong i-recognize tanan nag-tune in. Pero as what I've said, dili man nato maapas tungod kay we prioritize our gospel presentation. February 24, this coming Friday, 2 p.m., taga-Mahayag, Mabini, mga silingang kabaryuhan with Boss John Diniel and our volunteers, nami sa inyong lugar tungod sa atong outreach and feeding. Muna kung mo-donate mo usa ka buok tinapa, usa ka buok noodle, usa ka kilong bugas, amo nang dawaton sa tumang pagmaya. Kay mao ni atong gipanghatag ngadto sa mga katawhan. Manang makadugtong ka bisag kas ang kananan. And finally, kamo mga subscribers sa Kibol, kamo mga nag-donate nining maong ministeryo ning ubos nga lagad, kamong nag-purchase sa negosyong Idsel o kang Boss John Diniel, timanin ninyo. Di ni pakato kung itinuod ni, kuhaan na gamay nga percentage para i-donate sa mga tao nga nanginanglan, like our outreach and feeding. So, big events every month. Feeding and outreach, manghatag ta. Plus, Boss John brings the message of hope, and yours truly brings the gospel of Jesus Christ. Nagpakaon ta sa lawas, nagpakaon ta sa kalag. Kasing-kasi ko na una. We practice this culture of giving, Exodus 22:22. Ang mga tao kaniadto sa dang tugon, naibahin ang makabus pag naslay income, naslay negosyo, naslay panginabuhian. One way or in another, you can help them by purchasing, by patronizing our business, by donating this ministry, or by paying your subscription fee as your obligation sa inyong pagpataod og kibol sa San Miguel Cable Network.
Sa tanang nagampo, nag-tune in, thank you. Uban ako, Senjer Sanlo Casinias, ang head o original yun. Kamaoy nagpundar rin ng atong network, Radio Hagna and Sam. Yapis ninyo gampo ang atong mga staff diri who work with me behind of the camera every day. Kasi klase na sila. And I would like to remind the public nga ang atong replay sa kadlawon alas 2 na sa kadlawon, dili na alas 3 tungod kay dunay changes. Mao nang I have a texter from Dipolog City. Naminaw nato ron tungod kay wa na daw siya kadungog nako sa 3 AM tungod kay gi-advance. Ari nako sa alas 2 sa kadlawon. And I remember also former Mayor of Duero Felix Kasing-Kasing ubas siyang kapikas one time sent their message to me sa Facebook. Thank you for sharing, liking unsa akong gi-post sa Facebook. Ubay-ubay na nagsunod nato sa YouTube. I have thousands na nga nag-views. Thank you. Salamat ninyo. Ingon ang Kasing-Kasing family, kada adlaw sila nagmonitor sa atong wali. Salamat. Malipay ta ko ng mga tao sa atong palibot, nagatang sa atong pagpahayag sa Ebanghelyo. Pariwayos, thank you. Whoever you are, may the blessings of the Almighty Father be upon to all of you. Speaking of our gospel, kabaw mo kining Ebanghelyo, human na ni agtong yaging adlaw about sa pangutanang Kristo kung kinsa siya niya ingon ang mga tinunan, ikaw si Jeremias, ikaw si Elias, ikaw ang balang propeta kaniadto. Pero si Pedro may insist, ingon siya tutudlo, ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Then si Kristo nalipay pagayo. Kaysa dugay lang kuyog, more or less 3 years, nakaila di ay sila kaniya na siya maong Mesiyas. Nindot bitaw no, kung mahinungan ka ba sa imong kabuutan, sa imong maayong contribution, sa imong papel, sa imong participation, si Kristo na-recognize sa mga disipulo nga gamhanan, buutan, mapasayloon, masinabuton. Mao ni ang nakita sa mga tinunan toward Jesus Christ. And you know what? This reminds all of us nga unta nakakita tas kabuutas Ginoo ba siyang participation sa iyang cooperation, sa iyang intervention, siyang manifestation sa matag usa kanato. It is very important because I believe nga kalipay sa Ginoo nga imo siyang mailhan. Kalipay sa Ginoo nga imong ma-recognize ang iyang gibuhat nimo, ginagmay, dinagko. Kalipay sa Ginoo nga ikaw sensitive sa iyang kaayo diha kanimo. Importante na. Ngano, I do believe, base sa akong analysis sa kinabuhi, the more nga sensitive ka sa kaayos Ginoo sa imong kinabuhi, siyang intervention, siyang manifestation, siyang gibuhat nimo matag adlaw-adlaw, nga milagro, pabor, panalangin, grasya, pag-prosper nimo, ganahan kaniya. Nya mo ni gusto sa Ginoo nga ganahan kag samot niya. Because I believe nga dili maghimo ang Dios og laka nga dihado siya. I know God will do a certain thing in life, in our lives, in one's life, for His honor and credits, nga sayang himuon, mahimaya siya. Nga siyang pabor, gihatag nimo, mahimaya siya. I don't think so that God will do a certain move, then, madiscredit siya, madishonor siya, dili. Then, you will argue with me, why God permits mga kasakit, pagsulay, problema. Pagtagaan gali kas Ginoo na, not necessarily say author, but why God permits according to theology, permissive will, according to teolohiya. Ingon ba is Pablo, di kanya tagaan og problema ang di mo kaya. Meaning, God presumes already nga iyang gitugutan na, kay dako siya kaayog salig nimo, dako siya believe nimo, nga kaya nimo na i-overcome along the road of your journey. Kaya nimo na nga lagpasan, kaya nimo na nga imong atubangon sa matag adlaw nimong pagpanaw. Mao nang tugutas Ginoo ang kasakit, problema, pagsulay, not necessarily nga iya na gitugutan lang
in favor of you to develop your within, character, attitudes, and most of all, because God expects that you can overcome along the road. And one way or in another, in the long run, muingon ka, Ginoo, nakasurvive ko. Not because of my own strength, but because of your strength, because of your help, because of your intervention. Psalm 28, ingon si David, ang Diyos may tinubdas tong kusog. Wow! Sometimes, dito tas ginumagantos ka, magkalisod-lisod ka, madown ka. Kaya ang Ginoo naglao mga makasurvive ka. Unya, pag makasurvive na ka, maka-overcome na ka, you are victorious, you are triumphant, muhangad ka sa langit, niya imong i-attribute ang imong victory, ang imong pagdaog sa mataghagit sa imong kinabuhi, because Santiago 12, every one of us is under sa gitawag og taste of life. No one is exempted. It's one of us. Dito tayo mataghagit sa atong kinabuhi. Muna kung maka-overcome ka, ang Ginoo naglaom nga muhangad ka sa iya. Imo siyang daygon, imo siyang pasalamatan, nga tungod siyang kusog. Because John 15:5, without me, kung si Kristo wa kay mahimo. Munang in every victory, you have attribute it to God. And in everything nga nitabos imong kinabuhi, every good thing nga niabot sa imong pagkatao, attribute it to God. Gustong Ginoo makaila ka niya. When talking about this, you know what? Jesus was very happy when he heard the statements of Peter in behalf of the disciples. Kay si Pedro may iyang himong leader, pangulo sa iyang mga disipulo. In fact, we remember the leadership of Peter today. Right? Mao man ni ang gingon sa Matthew chapter 10, 1-4 sa pagpili ni Kristo, si Pedro mo iyang gihimong pangulo. John 21, ingon si Kristo kang Pedro, Peter, feed my flock. Pakan ang ako mga karnero. People of the living God, ang Ginoo, gadahom pag-ayo, nasa imong adlaw-adlaw nga pagpuyo, pagpanaw, nining yutaa, makaila ka niya sa tinuray. Makaila ka siyang kaayo nimo, kabuutan nimo, makaila ka sa unsay iyang gibuhat nimo, makaila ka sa unsay iyang contribution nimo, makaila ka giunsa kanya pagpangga day by day, makaila ka siyang gugma, makaila ka siyang pasaylo, makaila ka siyang compassion, makaila ka unsa siya kamapailubon toward you. Ug mauni ang kalipay ni Kristo. Sa nakadungog siya ni Pedro, giingnan siya, ikaw ang Mesiyas, ikaw ang anak sa Dios nga buhi. Mingon dayon si Kristo, Pedro, perti na kong lipaya. Bulahan kagayod. Simon, anak ni Jonas, kay kining maong kamatuuran, wala mabot kanimo pinaagi sa bisan unsang tawanong pamaagi. Ang akong amahan, may naghatag nimo niining maong wisdom, enlightenment. Perting lipaya ni Kristo when he heard that, na nakaila di ay ang iyang mga tinunan sa iya. And hopefully, ikaw nakaila ka sa Ginoo nga imong giampuan. Nakaila ka sa Ginoo nga imong gilagaran. Nakaila ka sa Ginoo nga imong gisimba. Imong gituan nga siya day buutan, siya milagroso. Sama sa pag-ilas mga tinunan niya, nakailang Kristo tungod kay nagkuyog sila. Nya was lapasag ding Kristo. Si Kristo gahimog daghan kay katingalahan in front of them. Not necessarily to them, but in front of them, to the people. And I know God performs miracles not to you, probably soon, but to other people, in order you will believe that there is really God. For watching that miracles, for watching that what he called marvelous works that He has made to the people around you. Ingana sang Ginoo, pag muhimo og lakang move, maghimong milagro sa imong silingan, imong kaila, imong higala, imong parinti, para motuo kang naa siya. Then, if you'll expect that something will come also to you, in the long run, it will happen also to you more than what you see. Labaw pa sa imong nakita.
Gingnan si Pedro ni Kristo, Simon, kaniadto Simon ka. Pero karon di naka Simon. Pedro ka na. John 1. Gingnan si Pedro ni Kristo, Simon, di na Simon. Pedro ka na. Peter means what? Sipas, rock. Rock means solid, strong. Simon was the original name of Peter, reflection of his sinfulness. While Peter was his new name, reflection of his strength and new life. You know what? Di ginimawas kung nauna when I joined the youth encounter under sa kong mentor Michael Hormatzilos. Kana nagkanta ba sa akong intro? Ako man ang mentor. Nga diha sa youth encounter, gidiscuss diha ang mga weaknesses below sa word Simon, niya strengths below the word Peter, then at the end, pangutanon ka. Asa ka na bilong Simon, meaning weak, Peter meaning strong, makita gindi mo imong kaugalingon. Ang youth encounter struck me so much, touched me so much. Ug mao ni akong gibit-bit until this time ang akong experience sa youth encounter, bisag sige lang kog katulog, panahog mag-discuss. Pero you know what? Mitiglom sa akong kasing-kasing ang maong encounter with Jesus Christ. Gitawag nag youth encounter. Encounter with the youth, encounter with God. May I ask you people, basing on the two personalities of Peter, Simon or Peter, where do you belong? Simon represents siyang weaknesses sa iyang kahuyangan, sa kasalanan, or you are sa side sa Peter represents sa iyang strength, courage, bravery, iyang new life. I hope na ikaw mismo nakadistinguish ka na sa imong kaugalingon. Just in case napaka sa gitawag og Simon category, there's still a big chance that someday somehow, by God's intervention in your life, you will come to the point nga mahimo na po kang Peter nga bag-o buutan matarong. And this is what I realize. The way God looks, each one of us. Listen to this. You know what? When Jesus looks at Peter, I would like to bring the scenario at the present. Sadyang si Kristo mitanaw ni Pedro, Jesus never looks the negative side of Peter anymore, but his strengths, his positive side. Ingon si Kristo, Pedro, Simon ka ni Agi, John 1, karon, Pedro ka na. Strong ka na, ligon ka na, bato ka na. People, this is what I believe. God looks on you, not to your weaknesses, not to your loopholes, not to your shortcomings, not sa imong mga apan, but to your what? Strengths, capacities, to your potentials, to your abilities, to your what they call DNA of being brave, strong, day by day, in facing all your struggles, adversities in life. Meaning, ang Diyos pagmutanaw nato, dili ang atong kahuyangan niyang gitanaw. Believe me. Wa sa magtanaw si mong apan. Kita siya na, pero di na mo iyang focus. This is what I believe and this is what I know sa teolohiya. God is not like a policeman nga nangitag apa nato nya dakpon tadayo, no. God is different. Maningon sa 75 verse 8, ang utok ginugutok sa tao, dako kayo diferensya. Kitang tao, fault finders. Pero ang Ginoo, strength finder. Strength finder because sige sa pangita sa imong strengths.
Sige sag pangita sa imong makaya, sa imong mahimo, sa imong kusog. Ang pananaw sa Ginoo positive toward you. Ang tao, pananaw sa nimo negative. And this is what I believe. Nga ang pagtanaw sa Ginoo sa matag usa kanato, dili ang atong apan, dili ang di nimo mahimo your incapacities, your inabilities, not your disabilities, dili ang imong mga limitations, ang imong mga loopholes kinabuhi. Dili ang imong failures, not your sins. Dili na mo interest sa Ginoo sa imo ha. Ang iyang interest ang imong kabuutan, ang imong mahimo, ang imong makaya, ang naa nga tatak, trademarks yung pagkatao nga iya kang anak. Mao na nakita nimo that you are His child, deserves for blessings, favors, miracles, healing according to Romans 8:17. Every child becomes heirs, tagasunod sa pabor o panalangin sa Ginoo. Mo ni pananaw sa Ginoo nimo. Why I'm talking about this? Because Jesus looks Peter in different way. Wa niya blima si Pedro, ikaw Pedro, talimaji ka, ikaw Pedro makasakap, ikaw Pedro tautan ka, ngilad ka. Wa niya gikondena si Pedro siyang mga apan, siyang kasalanan, siyang mga kaagi kanhi. Wala. Sa Pedro, Simon ka sa una. Pero karon Pedro ka na. Means rock. Ligo na ka. That's what I say to you. That's what I believe on you. Meaning, ang Ginoo pag mutanaw day og tao, dili negative yang tanawon, dili ang imong mga bidya, dili. Ang iyang tanawon, ang imong nindot nga side. Ngano? Tungod kay ang Ginoo, dako kaayo og trust, dako kaayo og faith, believe nga along the road of your journey. Ang imong mahayo, ang imong maayo, mao imong patigbabaw, ang imong mahimo, pulos maayo. Ang imong abilidad, imong magamit, imong talento, that you will become productive, that you can do good things, that you can contribute something amazing. Diyas katilingban. Believe me, there is greatness within you. You are amazing in the eyes of Jesus Christ. You are not an ordinary person because you are His child. Ingana ang pagtanaw sa Ginoo sa imuha. Mo nang at this point of time, kung nabati nimo nga wa kay kwinta, wa kay bili, rejected ka, abandon ka. Hey, cheer up. You are mistaken in believing on that. That is a lie. Satan attacks you constantly. Telling you, wa kay nungdan, wa kay kwinta, wa kay gamit, wa kay mahimo, wa na kay chance. Kay kining yawa, pirmi na mo discourage nimo. Kita na ka si yawa, nga wa. Walay bili, way kwinta. Pero ang Ginoo ga tanaw nimo, strong ka, brave ka, courageous ka. Unos city, in 2 Timothy it says, it was Pablo, ang tao, gitagas Ginoo og courage, strength, power, kaisog, mo ni gibutang, trademark sa tao, gibutang sa Ginoo sa matag usa kanato, isip iyang anak. In order we can survive, in order we become victorious, in order that we can surpass everything, we can pass all the days of life. Pero ang yawa, ming wa kay bili, wa kay nungdan. Mo nang if you are listening to that voice of Satan speaking within you every now and then, mawad-an ka ganas imong kinabuhi. Para nimo way lami ang imong pagpanaw, way lami ang imong existence, way gamit ka. And you know what? All these negative thoughts that you have, all these negative emotions that you have, author, yawa. Because Satan, take note, is the mortal enemy of God. And you know what? Satan is attacking you because, why? This is the reason, according sa Teolohiya. Satan has no power to attack God. You got me? Wa say gahom, musukos yawa directly. Unsay mo yawa? Atakihon tanang pinanggas Ginoo, kinahiyahan, environment, natural resources, pati ang tao. Labaw na ka. Kay ngano, nagtung yawa, makabaw siya sa Ginoo pag madamage ka. Nagtung yawa, makabaw siya sa Ginoo pag maguba ang kinahiyahan, nga gipangga, gimahal pag-ayo, gigamas Ginoo, Genesis chapter 1. Because Satan cannot attack God directly. He attacks God indirectly, attacking human beings, attacking the creations of God.
Mao nang be careful in your daily journey in life. Kay kining yawa wala ing contribution pagpaluya nimo, pag-discourage nimo, paghimo nimong negative in all aspects sa imong kinabuhi. Ingana ang iyang interest pero ang Ginoo, like what He did to Peter, like what He saw to Peter, minsa sao na Simon ka, pero karon Pedro ka na, strong ka na, kaya na nimo. Ihatag ko nimong Yahweh, kasaligan ka na, buhutan ka na, will become the leader of the church, will become the Pope. I will give you the key. Isaiah 22 means power and authority. Pag tagaan gali ka, meaning gisaligan ka. Luke 12:48. Gisaligan kag daghan means kasaligan ka. Nya paninglan ka kay daghan may imong gisalig sa imuha. Paninglan po kag daghan. Kung gamay ra gisalig means nakita sa Ginoo nga maura po na imong makaya. Wow. Pag saligan kag dako means kitang Ginoong angayan ka. Pero gani og di ka kasaligan, gamay lang ihatag sa Ginoo. Dako kayong responsibility gihatag ngadto ni Peter. Yahweh otoridad, position. That's what we are remembering, the cheer of Peter in Rome, authority, power over the church. Ngano? Tungod kay dako kaayo siyang nakita toward Peter na strong, palaban, courageous, brave, loyal, faithful until the end, magpakamatay. Not necessarily nga di siya masipyat, masayop, no. And that's what I believe. The way God looks, it's one of us ingana. Dili ang atong apan, di atong kahuyangan, kundi ang imong strength, ang imong kaya, ang imong mahimo, ang imong contribution, ang imong participation, ang imong kaayo, mao na nakita sa Ginoo. Diha nimo, although kitang Ginoo tanan, naabagoy na lilong sa Ginoo, tanan dayag sa ang palanaw. Right? Hebrews 4:13. Pero, as what I've said, the way God looks, it's one of us. Lahi. Tungod kay ang iyang tanawon, ang atong potential, capacities, ang nindot nga ni akanato. Pero ang yawa, lahi mo daw sa pananaw nimo, ang imong dautan, ang imong bidya, mo na iyang sigig sul-sul, sige gamitan na, sige pagpagkarutan pa, sige pagnegative pa, sige kaguol pa, kabalaka pa, paghimog sala. Manang karong takna, I want you to decide what kind of voice nga dapat nimong sundon. The voice of God deep inside you or the voice of Satan inside you. Because this is what I believe, ining kalibutan na, doon na lamay duha ka tingog, tingog sa Ginoo, tingog sa kangit-ngit. Doon ni duha ka enerhiya, enerhiyas kahayag, enerhiyas kangit-ngit. It's up to you. Kung asa ka magpabira ng enerhiya, enerhiyas kaayo, enerhiyas kadautan. Asa ka mamati ng tingog, tingog sa maayo, tingog sa dautan. Mo nang ayaw ka self-pity. Ayaw i-look down imong kaugalingon. Ayaw ug tuo nga wa kay hinungdan, wa kay bili. Ayaw tuong wa kay gamit. Tungod kay kana pulos lies, bakak na. Kaya ang Ginoo gamugna nimo, wagid siya masayop. Psalm 69 verse 13, if I'm mistaken. You know what? Ang Diyos gaumol, gamugna sa tao. Kabalo mo, iya kang gimugna, iya kang gigama, tungod kay dako sa kaayo, ug salig bilib nimo, nga mapuslan kaniya, mo nang iya kang gipaymugso. Mo nang if you will come to the point, nga wa kay bili, wa kay nungdan. That's the voice of God, lying. Bakakan ka lang sa yawa. Lingla ka lang sa yawa. Discourage ka lang sa yawa. Mao ni ang trabaho sa yawa sa kinabuhi sa matag usa. Negative ang iyang nakita. Pero sa Ginoo, ang iyang nakita toward you, imong kaayo, imong mahimo, imong makaya. Munang today, I want you to stand up. Then, ingna imong kaugalingon, nga daghan kag pwedeng himuon nga maayo, ingnang Ginoo, nga the way He looks on you, tinuod. Mahimo nimo, makaya nimo,
na kay ika-contribute, na kay ika-paambit, na kay ika-tabang, na kay ika-tampo nining katilingban nga imong gipuyan. Kasuway na ka, nga tanawon ang imong mga apan, kaya na ako, ikaw, Brad, guwapo mo ta ka, pero kuwang magagahit. Kadungog ko na, many times. Sakitam yun po ko, no? Pero sa mga maura magyod, bisag kung saya kong imnon pagpataas, man. Nya, tanawon imong apan, tanawon ng imong mga indifferences or whatever nga kinaiyaban nimo, physical nimo, maluya ka. Kung nga naon ka pagtanaw, pero kung tanawon ang imong pagka-ikaw positively imong higala, friends, uy, guhapa ka, buutan ka. Puti lagi karog naong, anindot li kag buhok, sus, murag mubuka di mong atay. Unya, mao man niya akong pagtanaw sa Ginoo. God is not flattering, but that's His nature. Pag mo tanaw lagi nimo, dili apan ang iyang tanawon, ang imong nindot. Ngano, kay gustong Ginoo ma-inspire ka pirmi, ganahan ka pirmi sa imong kagalingon. Gustong Ginoo nga i-boost ka, i-tush up ka, i-cheer up ka, i-uplift ka. Kay ngano, kining kalibutan na, way lang trabaho, sige, duot nimo. This world is always dragging you down. But God is always uplifting you, boosting you, inspiring you. Aron magmalipayon ka day by day, which is His ultimate goal for you, to be happy day by day, mo nang ang iyang tanaw nimo, ang imong maayo, ang imong strengths, ang imong nindot nga naa ka dimo, dili ang imong bitsa. Mo nang ayaw pag-una-una nga Ginoo nagtan-aw nga hugaw ka, makasa ka, bitsa ka, dautan ka, nagtan-aw ang Ginoo nga wa kay gamit, wa kay nungda, nagtan-aw ang Ginoo nga wa kay kwinta. Erase that in your minds. Because that is a big mistake. That is a lie. It is not true. Di na tinuod. Kaya ang Ginoo, pag-umol niya diha sa tao. Psalm 39 verse 13. Brother, this is it. Giumol kaniyang wa gyud siya masayop. Mingon siya, ikaw ang nagbuhat sa tibok kong lawas, ikaw nag-umol kanako sa bakas kong inahan. Pag umol sa Ginoo tiyas imong inahan, wa gyud siya masayop. Giumol ka. Kay dako sag believe sa imuha. Na tanang nindot na animo, tanang kusog na nimo, tanan nimong capacities, talento na animo. Gamitan na tungod kayang Ginoo ga-expect nimo sa unsay iyang gidahom diha nimo nga maghimo kag maayo, makakontribute ka. Gihatagan ka na kay nagdahom siya nga imo nang mahimo ang unsay iyang gihatag sa imo. Thank you for tuning. Thank you for watching. Thank you for being with me. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus your healer, provider, and source of miracles sa inyong gikinanglan. Ako magampo, people of the living God. Naunta, inyong mailang Ginoos tinuuray. Si Kristo perting lipaya, silang si Pedro nakailas iyaha. Unya, kining Ginoo kaila man nato, tuwi ko ninyo. Nga ang pananaw sa Ginoo lahi. Sige ra sag tan-aw sa imong strength like what He did to Peter. Yung sa Pedro, Pedro, buutan ka, kaya nimo na, tagantay kag Yahweh, you will become the leader of the church. See? Responsibility, divine assignment, task was given to Peter because Jesus believed on Peter's capacity. Inga ng Diyos pananaw nimo. Kaya nimo na. Mahimo nimo na. Makakontribute kag maayo. Believe nga dili aksidente ang imong pagtungha ning kalibutana. Daghan pa kag mahimo. Discover it in yourself in order that ang rasos Ginoo nga nung gihatagan ka ana, abilities, capacities, potential, the courage, the strength, patuman diha sa imong existence niining kalibutana for His honor and for the welfare of your brothers and sisters around you. As I declare healing, miracles, blessings, prosperity, favor, surprises, privileges to come down to each one of us in Jesus' mighty name with the Holy Spirit, uban sa pangaliya sa langit nung inahan, Mama Maria. Sansaman sa anak sa Espiritu Santo. Amen. The word has been fired. Is do it. God loves you.